Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Alam ko po na kayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Pinagpala po ba kayo ng ating Panginoon? Sa ating po bang pagsamba, naramdaman nyo ang presensya ng Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa iyo po, Panginoon, ako ay nagpapasako, Panginoon. Dalangin ko ang banal mong Espiritu, Panginoon, ay siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko ang iyong biyaya, Panginoon, na siyang patuloy na dumaloy, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen, amen, amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Sabi nga, ang pamagat po ay ang pananampalataya. Naka-series po tayo po, no? Ito po'y kaugnay nung ating mensahe nung nakaraan. Sino po nakakatanda ng mensahe nung nakaraan linggo? Meron po ba dito? May premyo po, jacket. No? So may kinalaman po ito, mag-uugnay-ugnay po ito, na hindi po tayo lalayo ng ilang linggo patungkol sa pananampalataya. Dahil ibig ng Panginoon na maging matatag yung ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Ano nga ba ang pananampalataya? Ang sabi ng Hebreo 11:1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Take note, ang sinabi po dyan, at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. So yun po pala ang meaning ng pananampalataya. Pakibawasan yung echo. Pakibawasan lang po yung echo. Sabi doon, no? Inaasahan natin at naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang tao kasi, naniniwala siya kapag meron siyang nakikita. Kasabihan nga to see is to believe. Tama po ba? Maniniwala lang ako kapag mayroon akong nakikita. Yan ang tao. Yan tayo. Naniniwala tayo sa mga bagay na nakikita natin. Sa mga bagay na mayroong pruweba. May proof. Dapat mapatunayan. Dapat nakikita ko yung bunga. Parang ganon. Dapat nakikita ko yung aking sasampalatayaan. No? Pero ang tunay daw na pananampalataya, ang sabi ng Hebreo 11:1, ay ang pananalig sa mga bagay na hindi natin nakikita. At naniniwala itong magaganap daw ito. No, yung tunay na pananampalataya. Ang tawag po diyan ay sangkap ng tunay na pananampalataya. Kasi mayroong pananampalatayang hindi tunay na pananampalataya. So fake. Ano yun? Ito yung mga bagay na nakasalalay doon sa mga bagay na nakikita niya. No, nakasalalay sa mga bagay na nakikita. No? At ang kabaliktaran naman ng pananampalataya ay yung pagdududa. Doubt. Sino dito madalas mag-doubt? Nagdududa. No? Naniniwala tayo sa Diyos, pero meron tayong pagdududa sa Kanyang nagagawa. Kadalasan ng tao, ganon. No? Naniniwala tayong mayroon Diyos na makapangyarihan, ngunit nagdududa tayo sa Kanyang magagawa. No? Sabi ko nga, ito yung sangkap ng tunay ng pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya ay nagsisimula saan? Ang sabi, ang pananampalataya ay nagsisimula saan? Sa pakikinig. So, nang marinig mo ang salita ng Panginoon, nakinig ka. At mayroong 4 na level, yung kapag narinig mo ang salita ng Panginoon, ay masaya mo itong tinanggap. No? Nagbigay ng parable ang ating Panginoon. Sandaw, mayroon nung nagasik daw ang Panginoon ng binhi. Ibig sabihin nun, yung Word of God, ang sabi, mayroong nahasik saan? Sa dawagan, sa batuhan, no? Ang sabi, at mayroong natanim sa matabang lupa, no? At namunga ito. Ang sabi, yung natanim sa nahasik dun sa matabang lupa. So may kinalaman po yon sa pananampalataya. Yung mga bagay na yon na sinabi ng ating Panginoon. Last Sunday, tinalakay po natin yung pananampalatayang kayang magpalipat ng bundok. No? Sabi ko nga, hindi ito literal na bundok na palilipatin mo, kundi mga bundok na mga suliranin ng tao. Napakarami po ba nating bundok ng suliranin?
Mga kapatid, marami po ba tayong mga bundok-bundok na suliranin? Ibabalik ko lang, yung tatay nung batang ito, kaya lumapit sa Panginoon, hinihingi niya ang tulong ng Panginoon kasi mayroong bundok ng suliranin sa kanyang harapan na hindi kayang tugunan ng sanlibutan ito. Marahil sabi ko nga po, yung batang ito kasi meron po siyang sakit at inaaliyan siya ng masamang espiritu. Nilapit na niya marahil sa mga dalubhasa. Kasi pinangingisay daw ito at bumubula ang bibig. Marahil hinanap niya na ito ng doktor at hindi ito nabigyan ng katugunan. Kaya inilapit niya ito sa mga alagad na malapit sa Panginoon at hindi ito napalayas ng mga alagad. No? Bundok na suliranin at ang naging tugon doon ay ang ating Panginoon, no? Ang ating Panginoon. So nangangahulugan, yung ating mga suliranin, ang magiging katugunan, sino? Ang ating Panginoon. So sabi ko nga po, nung nakaraan linggo, tinalakay natin yung pananampalataya na kayang magpalipat ng mga bundok, kayang magpabagsak ng mga bundok ng suliranin sa tao. Mga kapatid, marami po ba tayong mga suliranin? Wala. Wala kayong suliranin. Praise the Lord. Sabi at mapapansin natin sa wika ng Panginoon, no? Sa wika ng Panginoon, na magaganap lamang daw na mapalipat yung bundok ng mga suliranin kapag ka ikaw ay nananalig sa Diyos. Kapatid, may pananalig ka ba sa Diyos? May pananalig po ba tayo sa Diyos? Sabi ko nga kanina, maraming tao naniniwalang mayroon Diyos, ngunit hindi pinaniniwalaang may magagawa ang Diyos. Mas pinaniniwalaan ng tao yung kanyang kaisipan, karunungan, kakayahan, no? Imbis na Diyos, no? Pero sabi, ang sabi ng Panginoon, magaganap lamang ang isang bagay na mapabagsak mo yung mga bundok-bundok na suliranin sa buhay natin kung tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Sinabi din ng Panginoon sa mga alagad, mga lahing walang pananampalataya. So, rebuke ng Panginoon. Sino ang mga alagad? Tagal nyo na akong kasama. Ang dami nyo nang nakitang himala na ginawa ko. Pero hanggang ngayon, wala kayong pananampalataya. Mga lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo, hanggang kailan ninyo ako makakasama, hanggang kailan ko kayo pagtitisan, sabi yun ng ating Panginoon. Nangangahulugan, ang isang mananampalataya dapat ay may pananalig sa Diyos. At hindi nagdududa sa kanyang gagawin. No? Hindi nagdududa sa kayang gawin ng Diyos. Sabi nga ng Hebreo 11:6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Ano daw? Kapag ikaw daw ay hindi nananalig sa Diyos, anong sabi? Hindi ka kinalulugdan ng Diyos. Siyempre, ba't tayo kalulugdan ng Diyos kung wala tayong pananalig sa Kanya? Di po ba? At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos. At siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. No? Kapag lumapit tayo sa Panginoon, dapat naniniwala tayo, nandun siya. Naniniwala tayo sa magagawa ng Diyos. At mayroong gantimpala kapag ka ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. Tama po ba? Naniniwala kayo? Sinabi ng Panginoon yun eh. Sinabi ng Biblia yon. At may gantimpala sa mga taong humahanap sa Diyos. Hinahanap natin siya. Nangangahulugan ang isang Kristiyano ay dapat ay may pananalig sa Diyos. At dapat tunay ang pananampalataya natin sa Diyos. Ano ba ang tunay na pananampalataya? No? Ano ba ang tunay na pananampalataya? Ito ay mula sa Diyos. Ano daw? Ang tunay na pananampalataya ay mula sa Diyos. Kanino galing yung counterpart ng pananampalataya, yung doubt? Kanino? Sa kayaban. Sa kaaway niya, kay Satanas. Yung pagdududa, nanggagaling yon kay Satanas. Nilalagay sa puso ng mga tao, ng mga Kristiyano. Pagdududahin ka. So yung pagdududa, galing kanino? Kay
Satanas. Ang pananampalatayang tunay, kanino galing? Sa Diyos. No, sa Diyos. Ang sabi ng Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Ang sabi ng ating Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay ang gawain ng Diyos sa mga Kristiyano. Kanino daw ginagawa ng Diyos ang tunay na pananampalataya? Sa Kristiyano. Sino dito ang Kristiyano? Sino? Amen. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas mo, Kristiyano ka. Nananampalataya ka kay Kristo, kaya Kristiyano. Nananampalataya ka kay Kristo. So nilalagay ito, itong pananampalataya na ito, nilalagay ito ng Diyos sa atin, sa mga Kristiyano. Kinapapalooban ito ng kaalamang inilalagay ng Diyos sa ating mga puso na ang ating mga panalangin ay tinutugunan. No, pinapatunayan ito ng ating Panginoon. Nilalagay ng Diyos yung faith, manampalataya ka sa akin, anak, manampalataya ka sa akin. Kapag may suliranin ka, nilalagay ng Diyos yung manampalataya ka sa akin, huwag kang bibitiw sa akin, manalig ka lang sa akin, kumapit ka lang sa akin, anak, huwag kang tatalikod sa akin, nilalagay ng Diyos sa atin yon. No? Nilalagay sa atin ng Diyos yun kapag tayo nananalangin sa Kanya. Nagbibigay siya ng mga salita na ating pangahawakan. Nilalagay yun ng Diyos. At kapag tayo dumudulog sa ating Panginoon, pinatutunayan ng Panginoon na yung ating pananampalataya sa Kanya ay may kabuluhan sa pamamagitan ng ng pagtugon ng Diyos dun sa ating mga panalangin. Hallelujah! Praise the Lord! Sino dito ang nanalangin, na buong-buo yung kanyang pananampalataya na kayang gawin ito ng Diyos sa akin? Sino? Nakaranas na po ba kayo noon? Nang kayo'y manalangin, mag-pray kay Lord, agad-agad binigay ng Diyos yung inyong mga panalangin. Yun ang patunay na dinidinig ka ng Panginoon. May patunay. No? Kaya nabubuo lalo yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Gawa yun ng Diyos. Gawa yun ng Diyos sa mga Kristiyano. Alin? Kapag tayo nananalangin, nagpe-pray, tinutugon ng Lord. Sino dito? Nanalangin, tinugon ng Diyos ang inyong mga panalangin. Amen. Kaya nga may mga patotoo tayo eh. Nalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay mo, nanalangin ka sa Panginoon, dumulog ka sa Panginoon, pinagaling ka ng Panginoon. Praise the Lord! Gawa yun ng Diyos. At yun ay patunay ng Diyos na nag-exist siya. Kasi hindi mo naman nakikita ang Diyos eh. Kapatid, nakikita ba natin ang Diyos? Pinatutunayan ng Diyos sa atin na siya ay nariyan. Kahit hindi mo siya nakikita, sa pamamagitan ng mga panalangin nating tinutugunan niya. Lalo na yung mga panalangin natin na tila imposibleng maganap at kayang ibigay ng mundong ito, pero kayang gawin ng Diyos. No, hindi kayang gawin ng mundong ito, pero ang Diyos kaya niyang gawin. Pinatutunayan niyo ng Diyos. Pinakikita sa ating mga mata sa pamamagitan ng ng pananampalataya. Kapatid, tuwing mananalangin ka at tutugunan ng Diyos, pinatutunayan ng Panginoon, nag-i-exist siya. Nariyan siya. Amen? Kasi marami ng tao ngayon, hindi naniniwalang mayroon Diyos. No? Hindi naniniwalang mayroon Diyos. Kine-question nila ang Diyos. Mayroon nga ba Diyos? Kung mayroon Diyos, bakit ang gulo-gulo? Yan ang sabi ng mga hindi naniniwalang mayroon Diyos. Bakit pinahihintulutan? Bakit naman pinapatay ang mga bata, ang mga sanggol? No? Yun ang lumalaro sa isip ng mga taong walang pananalig sa Diyos. At hindi sila naniniwalang mayroong Diyos. Pero sa mga Kristiyano, nananalangin, na tila yung kanyang panalangin, imposible. Pero nang manampalataya siya, tiningin lamang siya kay Jesus, biglang tumugon ng Diyos. Yun ay patunay na nag-i-exist ang Diyos. Nandyan ang Diyos.
Amen? Nariyan ng Diyos. Sa gawa ito ng ating Panginoon. Kinapapalooban daw ito ng kaalaman nating inilalagay ng Diyos sa ating mga puso kapag ang ating mga panalangin ay tinutugon ng ating Panginoon. Ang sabi ng Marcos 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hiningin ninyo. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, ang sabi ni Jesus, manalig kayong natanggap na ninyo iyon. Anuman ang hingin ninyo, ang sabi, manalig kayo na natanggap nyo na iyon. Amen? Sinabi na, according to your faith, it will be done. Ang sabi, manalig kayo na natanggap nyo na iyon. Ang sabi, at matatanggap nga ninyo. Ang sabi, at matatanggap nga ninyo. Ang pananalangin nakakatanggap ay hindi isang bagay na nagagawa ng tao. Yung nananalangin ka para matanggap mo yung panalangin mo, hindi gawa ng tao yon, gawa ng Diyos. Ang sabi ko nga, ang panalangin nakakatanggap ng katugunan sa ating Panginoon ay hindi nagagawa ng tao. Sa halip, ito ay ang tumatalimang pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos mismo sa puso ng mga mananampalataya. Ito ay gawa ng Diyos. Kagagawa ng Diyos. Siya lang ang may gawa. Hindi tao. Hindi ikaw, kapatid. No, hindi ikaw, kundi ang Diyos mismo. So, pastor, ang sabi doon, lahat ng panalangin ko, ang sabi doon no? Sabi nung Marcos ang lahat ng inyong hihilingin at ipapanalangin, manalig ka na matatanggap mo na. So, pastor, anong hilingin ko sa Diyos ay, nang may pananalig ay ibibigay niya. Tama po ba ito sa ating binasa? Ang sagot dyan, oo at hindi. Ha? Oo at hindi. Akala ko ba kapag nanalig ka sa Diyos, no, at hindi ka nagdududa, anumang hingin mo, ibibigay ng Panginoon. Anumang hingin ninyo, ay ibibigay ng Diyos. Di nagsisinungaling ang Diyos. Ibibigay niya. Kaya lang ang sagot, oo o hindi. No o hindi. Bakit may hindi, pastor? Tanong masarap painggan yung oo. Lahat ng hingin ko, bibigay ng Diyos sa pamagitan ng pananalangin, ng pananampalataya. Oo. Bakit may hindi? Sabi ni Jesus sa Marcos 9:23, mangyayari ang lahat ng bagay. Di po ba? Sabi, mangyayari ang lahat ng bagay. Bakit may hindi? Ito yun. Tandaan na ang sinabi na ito ni Jesus ay dapat tanggapin nating may pasubaling pangako. Yung sinasabi ng Panginoon. Dapat nating maunawaan, tayo mga Kristiyano, yung pangako na ito ng ating Panginoon ay may pasubaling pangako. Ano yung sa English nung pasubali? There is a condition. Tama ba? Pasubali. There is a condition. Yun, no? Pasubali. May kondisyon, no? Ang lahat ay hindi nangangahulugang lahat ng anumang ating maiisip. Kasi pag sinabing lahat ng inyong hilingin ng may pananampalataya sa Diyos, hingin ninyo at matatanggap ninyo. Kapatid, hindi lahat ng maisip mo ipagkakaloob ng Diyos. Bumabangga, pastor. Bumabangga. Hindi bumabangga. Hindi po bumabangga yung mensahe na ito, na aral na ito. Sabi ko nga po, yung mensaheng ito na pangako ng ating Panginoon, there is a condition. Ano yon? Dapat ibabatay mo ang iyong panalangin at hihingin sa Diyos sa kalooban ng Diyos. Amen? Sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo hihingi ng anumang bagay nang may kahangalan o mali sa Diyos. Hindi ka hihingi o mananalangin, dudulog sa Diyos ng may kahangalan. Pastor, nung kahangalan, alam mong hindi kalooban ng Diyos, ipinapanalangin mo pa. Paano ibibigay ng Diyos yan? Alalahanin natin, ang Diyos may moral issue.
Tama po ba? Kailangan yung pananampalataya mo na asalig dun sa moral issue ng ating Panginoon. Dapat tama. Dapat hindi bumabangga sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, example. Sinabi ni Lord, John 10:10, at naparito siya upang bigyan tayo ng masagana, kaaya-ayang buhay. Kalooban ba ng Diyos sa pagpalain ng mga anak? Ang mga Kristiyano? Amen. Ba't hindi lahat pinagpapala? Yan ang sabi na ilan. Ba't hindi lahat pinagpapala? Ba't hindi sabay-sabay pinagpapala? May dahilan ng Diyos doon. Ngayon, kung ikaw, sa tingin mo, kalooban ng Diyos, na pagpalain ka, hingin mo sa Panginoon at pagpapalain ka ng Panginoon. Kadalasan, may mga bagay tayong hinihingi sa Diyos na hindi kalooban ng Diyos. Halimbawa, pumasok ka sa isang negosyo. Na yung negosyo na yon ay kahit ipanalangin mo ng ipanalangin sa Panginoon, hindi niya pagpapalain. Ano yon? Sabi ko nga moral issues sa Lord Halimbawa lang, o hindi ako judgmental. Kristiyano ka. Tapos, magtatayo ka ng negosyo na beer house. Nakuha nyo? Ano ba yung moral issue ni Lord? Huwag ka maglalasing. Tapos, ikaw, Kristiyano ka, magbebenta ka ng mga bagay na makalalasing. Hindi tama. So, paano kang pagpapalain ng Panginoon sa inihingi mo? Hindi ka pagpapalain. Bakit yung inihingi mo, hindi niya kalooban? Hindi niya kalooban. Lord, pagpalain mo naman yung aming binos, magpadala ka dito ng mga manginginom. Kapatid, hindi magpapadala ang Diyos ng mga manginginom. Amen? Tama po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ang mami ko na born again, dati noon, tagapag-deliver kami ng mga alak sa mga tindahan. Ang daming pera dyan. Pero nang ma-born again ang mami ko, ginibap niya yon. Alam niya na yon ay ikababagsak ng kanyang hanap buhay. Pero ginibap niya. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos. Nangangaral ang mami ko noon. Ang daddy ko, dahil mga pastora sila at pastor. No? Pero nangangaral sila patungkol sa moral issue ni Lord. Tapos, siya mismo nagbebenta ng alak. At isa pa, ako, sabi niya sa akin, Romel, huwag kang iinom ng alak. Huwag ka maglalasing. Tapos, doon sa tindahan ng mami ko, pag wala siya, doon ako kumukuha ng alak. Nakita nyo? Naisip ito ng mami ko. Ginibap niya. Inalis niya. Bakit? Moral issue ni Lord Ngayon, kaya tayong pagpalain ng Panginoon, basta tama yung ating pinapanalangin. Kapatid, kaya nga dapat bago ka pumasok sa isang hanap buhay, idudulog mo sa Diyos. Hihingin mo yung patnubay niya para mapasok ka dun sa kalooban ng Panginoon. At kapag napasok ka sa kalooban ng Panginoon, kapatid, kapag yan ay dinulog mo sa Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon. Dahil nung pamanding una, dinulog mo na sa Panginoon. Tandaan natin ang Diyos, laging gusto niya, pinatutunayan niya sa bawat mananampalataya, kapag tayo nananalangin, tumutugon siya. Gustong-gusto ng Diyos yun, na pagpalain tayo ng Panginoon. Kaya lang kadalasan, kaya hindi tayo pinagpapala ng Panginoon, mali yung ating mga pinapanalangin at dinudulog sa Kanya. Nakukuha. Galit kayo sa akin. Kapatid, huwag kang hihingi ng isang bagay sa Diyos, ng isang bagay na kahangalan. Alam mong hindi kalooban ng Diyos. Huwag mo ipilit. Amen o no amen? Huwag mo ipilit. Tama po ba? Huwag mo ipilit. Dami ko example, ayoko lang gamitin, baka wala nang dumaliw dito.
Pero wala namang ganito sa Valenzuela, Bethel. Wala rin ganito. Tama po ba? Amen. Amen. Ang sabi ng Santiago 4:3, at humihingi kayo. Ang sabi doon, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap. Yan ang patunay na kahit humingi ka ng humingi, kung hindi kalooban ni Jesus, ng ating Panginoon, hindi mo matatanggap. Ang sabi, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap. Sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gawin sa kalayawan. Amen? Hingi tayo ng hingi. Wala kang matatanggap. Bakit? Sabi, sapagkat masama ang inyong mga layunin. Halimbawa, dito. Kalooban ba ng Diyos, mga kapatid? Kalooban ba ng Diyos na ang simbahan ay mapuno? Kalooban ba ng Diyos na ang simbahan ito ay mapuno? Pero kung dadalangin ako sa Diyos, Lord, punuin mo ang simbahan ito ng mga mananampalataya at pupunta ako sa simbahan ng iba at sasabihin ko dun sa mga dumadalo doon, sa amin na kayo dumalo. Kalooban ba ng Diyos yun? Hindi kalooban ng Diyos yun. Kasi kinukuha mo yung mga pag-aari ng iba. Tama ba na dumami ang mga dadalo sa simbahan? Amen. Pero hindi kalooban ng Diyos. Pupunta ako sa isang simbahan at sasabihin ko, aabang ako dun sa kanila bago lumabas. Anong oras service nyo? 10:00. Uwian, 12:00. Aga-abang ako na 12:00 dun sa pintuan ng simbahan yun, uupo ako. Sasabihin ko, ako po si Pastor Romel, andyan lang ang simbahan po namin, malapit lang. Mas malapit sa inyo, dun na lang kayo dumalo. Tingnan nyo, tuwing Pasko, mayroong pang parapol. Kalooban ba ng Diyos yun? Mali. Kalooban ng Diyos na dumami ang simbahan, sa tao sa loob ng simbahan, mangangaral ka ng salita ng Diyos at magdadala ka ng mga tao, ng mga taong bagong tanggap kay Kristo bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Hallelujah! Amen? So lumalakad ako. Saan? Sa kalooban ni Lord. Nakuha nyo? Yan. Kaya, kapag humihingi tayo, tiyakin natin na ito ay kalooban ng Diyos. Dahil kapag hindi kalooban ng Diyos, kapatid, humingi ka man daw, hindi mo matatanggap. Bakit? Masama ang layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang pananalig na oo, ang sagot ng Diyos ay ang mga panalangin ayon sa will ni Lord. Yun tutugon si God. Kapag yung panalangin mo, yung pinagpe-pray mo, alam mo sa sarili mo, will ni Lord, kalooban niya. Tutugon ng Diyos, oo. No? Oo ang sagot ng Diyos. Kapatid, huwag kang hihingi sa panalangin na makikita ng Diyos na ito ay may kahangalan sa kanyang harapan. Hindi niya yan ipagkakaloob. Hindi niya ipagkakaloob. Alam mo bakit? Mahal ka ni Lord eh. Mahal ka ni Lord. Ang Diyos tutugon, sa panalangin natin, kapag kalooban niya, para ipadama na mahal ka niya. Kapag nagnono si Lord, ibig sabihin nun, alam ko kung ano ang makabubuti sa inyo. Tama? Alam ng Diyos kung ano yung tama. Kung ano yung mahigit na makabubuti sa atin. Kaya ang sagot ng Panginoon. So, minsan, hindi ang sagot ni Lord. No. Bakit? Hindi ko kalooban. Hindi ko kalooban. Sabi ni Lord, hindi ko kalooban. Kaya may mga panalangin tayo, kadalasan, hindi natin natatanggap. Hindi dahil hindi ka mahal ni Lord.
Minsan kapag hindi ang sagot ng Panginoon, no, akala natin hindi tayo mahal ng Panginoon. Hindi. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Alam niya lang kung ano yung mahigit na makabubuti para sa atin. Amen? Kaya minsan hindi talaga ang sagot ng Panginoon. Kapatid, kapag hindi ang sagot ng Panginoon, huwag kang magtampo sa Diyos. Huwag tayong magtampo sa Diyos. Bakit? Sabi ko nga, higit na alam niya kung ano mabuti para sa atin. Amen? Ba't ka magtatampo? Ba't ka magtatampo? Hindi porkit yung isa nakarating sa Amerika at ikaw ay gusto mo ring makarating sa Amerika, no? Magtatampo ka sa Panginoon dahil hindi ka nakarating sa Amerika. Mas mahal ni Lord yung isang nakarating sa Amerika. Ganun ba si Lord? O hindi yun ang kalooban ni Lord? Hindi kalooban. Hindi kalooban ni Lord. Amen? Tandaan kapatid, ang pinakamaganda at pinaka-safe na lugar sa bawat Kristiyano ay yung alam mo na nasa sentro ka ng kalooban ng Panginoon. Nasaan ka man, alam mo kalooban ito ng Panginoon. Amen? Masarap bang mangarap o magkaroon ng magandang bahay? Masarap, tama. Ngayon, nagsisikap ka, magkaroon ka ng magandang bahay. Lahat ginagawa mo ayon sa kalooban ng Panginoon. Bibigay ni Lord yun. Bakit? Ginagawa mo Alam mo kalooban ng Diyos. Pero, kung gagawa ka ng isang bagay na matupad lamang ang pangarap mo, mali ang layunin mo, sasagasaan mong iba, hindi yan kalooban ng Panginoon. Kapatid, makuha mo man ang bagay na yan, hindi yan galing sa ating Panginoon. Bakit? Hindi galing sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, tiyakin mo sa iyong pananalangin na ang dinudulog mo sa Kanya ay kalooban ng Panginoon. May kabataan na nanalangin sa Panginoon. Pray siya. Nag-pray siya. Gusto niyang magka-boyfriend. Gusto na niyang magka-boyfriend. Dahil siya na lang ang walang boyfriend sa church. Sabi ng aral, huwag kang makikipamatok sa hindi mo kapwa mananampalataya. Correct? Bakit? Ibubulig ka daw nito sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. So huwag kang makikipagrelasyon sa hindi mo ka mananampalataya. Kasi nga, dadaling ka noon dun saan? Sa pagsamba saan? Sa Diyos-Diyusan. Nasabi. So siya ng kabataang ito, siya na lang ang walang boyfriend. Pray siya, pray. Lord, bigyan mo naman ang boyfriend. Lahat sila meron na. Lahat sila. Ako lang wala. O kaya girlfriend. Baka sabihin ng mga babae sila, pinatatamaan ko sila. Mga boyfriend. No? Ganun pa rin pala. yung lalaki naman, wala siyang girlfriend. Yung babae, wala siyang boyfriend. So nag-pray siya. Lord, bigyan mo naman ako. Kalooban ba ng Diyos na magkaroon siya ng kasintahan? Amen naman. Amen naman. Ano hindi kalooban ni Lord doon? Ano hindi kalooban ni Lord? 12 anyos ka pa lang. Nagpe-pray ka na nang makakasama mo sa buhay. Kalooban ba ng Diyos yun? Meron kasi 12 anyos. 12 years old. Nagpe-pray. Pastor, meron po akong problema. Ano yun? Wala akong boyfriend. Walang girlfriend. Ilang taon ka na, boy? 12 years old po. Kapatid, hindi ka tutugunin ni Lord. Tama? Isipin mo, logic lang yun. Tama? Meron naman nananalangin, nasa tamang edad na. Sabi ni Lord, yan. Kasi nangungusap ang Diyos Yan ang binigay ko sa iyo. Yan, siya. Lord, wag yan. Wag yan, Lord. Sabi niya, yan ang kalooban ko sa iyo, anak. Yan. Siya. Wag siya, Lord. Di siya pogi, Lord. Di siya pogi. Di siya maganda. Ako nyo, marunong pa tayo sa Diyos.
Nananalangin ka, alam ng Diyos kung ano makabubuti sa iyo. Hindi lahat ng pogi magtatapat sa iyo. Minsan, alam ng Diyos bigyan kita ng pogi o maganda. Di ba? Tandaan natin sa Diyos, walang maganda at walang pogi. Lahat ng nilalang maganda sa Panginoon. Tayo lang ang mayroong pamantayan Ang tao lang ang mayroong pamantayan. Ito ang pogi, matangos ang ilong. Ito, ganito. Di ba? Kaya lang minsan, hindi pinagkakalob ng Panginoon. Tama? Sabi, wag yan, Lord, wag yan. Huwag ka marunong paki-Lord. Kapag nanalangin ka, kung anong kalooban ng Panginoon, tanggapin mo, mag-praise the Lord, hallelujah ka. Amen? So, yun yung oo. Tandaan, ang sabi, tutugon lang ang Diyos sa panalangin ng taong tapat na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano daw? Tutugon ng Diyos sa panalangin ng taong tapat na namumuhay ayon sa will ni Lord. Tumutugon siya. Masaya niyang pinibigay ang ating mga panalangin kapag yung moral na kalooban ng Panginoon, moral issue ng ating Panginoon, tinutugon natin, ginagawa natin sa ating mga buhay. Tutugon ng Diyos. Bakit? Kasi nga, nakikita niya, sumusunod ka sa kanyang aral, sumusunod ka sa kanyang kalooban. At kapag nakita ng Diyos na sumusunod tayo sa kanyang kalooban, yung mga pagpapalang ito na pinapanalangin mo, ibibigay ng Panginoon. Tutugon ng Diyos. Bakit? Kasi nga, sumusunod ka sa will ng ating Panginoon. Kapag sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, kapatid, asahan mo, tatanggapin mo ang kalooban ng Panginoon at tatanggapin mo yung pinapanalangin mo sa Kanya. At yan ang ginagawa ng Diyos sa puso ng tao. No? Tinatama kasi ng Diyos. Ayaw ng Diyos, sabi ko kanina, ayaw ng Diyos na mananalangin ka ng may kahangalan. Bakit? Ginagawa yan ng Diyos sa puso ng tao, tinatama ng Diyos ang puso tinatama ng Diyos ang ating puso at ang ating mga motibo. Alam ng Diyos yung motibo ng ating mga puso, kaya tinatama niya ang ating mga puso. Kapag hindi ang sagot ng Panginoon, tinatama niya ang ating mga puso. Tinatama niya ang motibo ng ating mga puso. Kapatid, no? Yan po ang ating Panginoon. At nagbubunga ito ng tunay na pananampalataya kapag tinatama tayo ng ating Panginoon. Nagbubunga yan ng tunay na pananampalataya. Panghuli. Pero ugnay rin naman Panghuli. Ang tunay na pananampalataya ay gawa ng Espiritu Santo. Ano daw? Gawa ng Espiritu Santo. Nilikha ito sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ito bunga ng ating mga isipan. Yung pananampalataya, hindi ito bunga ng ating isipan. Gawa ito ng banal na Espiritu. Ang sabi ng unang Korinto 12:9, ang iisang Espiritu rin, iyon, ang sabi, ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At sa iba'y kapangyarihang magpagaling sa may sakit. So yung palang pananampalataya rin naman pala, may preba, mayroong proof. No? Ang sabi, pananalig daw sa Diyos ay nagbibunga ng kapangyarihan, magpagaling. Gusto ba natin na kapag tayo nanalangin sa may sakit, gumagaling? Amen. Hindi yun mula sa atin. Mula yun sa Diyos. Kaloob ng banal na Espiritu. No? Ang sabi, kapangyarihang magpagaling sa may sakit. Ang pananampalataya ay kaloob ng Espiritu Santo para sa ikabubuti ng lahat ng mga mananampalataya. So yung palang pananampalataya na kaloob ng banal na Espiritu para sa kaibubuti ng lahat ng mananampalataya. Sino dito ang mananampalataya ni Kristo? So nilalagay pala ito ng ating Panginoon, pati yung mga signs and wonders para sa ikabubuti ng mga mananampalataya. Bawat mananampalataya ay pagkakalooban ng banal na Espiritu ng iba't ibang kaloob. Pag nanampalataya ka kay Kristo, una, sinampalatayaan mo. Know Christ.
Sino dito nagdi-group? Nandun kayo sa No Christ. Ano susunod sa No Christ? Ano susunod? Grow. Lumalago. Tapos serve. Tama? Hagdan. No. No Christ. Nakilala mo si Kristo. Nakilala mo siya. Siya ang iyong tagapagligtas. Nagbabago ng buhay. Tapos noon, lalago ka. Pag lumalago kang espiritual, kailangan mo na mag-serve. Correct? Kailangan mong mag-serve. Lahat ng mananampalataya, tinawag para maglingkod, hindi para maupo lang. Lahat tayo. Sino dito mananampalataya ni Kristo? Kapatid, lahat tayo tinawag para maglingkod sa Diyos. Ngayon, sa iyong paglilingkod, kailangan mo ang banal na Espiritu. Kailangan mo. Bakit? Siyang magkakaloob. Siyang magkakaloob sa bawat isa sa atin para magamit natin yung ating mga buhay sa epektibong ministeryo para sa Panginoon. No? Ang banal na Espiritu. Bakit? Para daw to sa ikabubuti ng body of Christ. Ano ba yung body of Christ? Church, simbahan. Ang simbahan, building. No? Building. Pero yung tunay na simbahan, body of Christ. Sino yung body of Christ? Ikaw, tayo. Tayo. Si Kristo ang ulo, tayo ang katawan ni Kristo. Body of Christ. So yun ang tunay na simbahan. Ngayon, para kapag makapag-ministeryo ng tama, epektibo, yung body of Christ, kailangan ng banal na Espiritu na nagkakaloob ng ng mga regalo. Saan? Sa mga mananampalatayang ibig o gustong mag-serve kay Lord. Tanong, sino dito ang gustong mag-serve kay Lord? Sino dito ang gustong mag-serve kay Lord? Ang hina ng amen yun. Lahat tayo tinawag para mag-serve. Hallelujah! Kapatid, lahat tayo tinawag para maglingkod sa Diyos. Hindi po ba kayo natutuwa? Tinawag ka para maglingkod sa Diyos. Wow! Di ba isang pribileyo na maglingkod, magtrabaho kay Mayor? Pag nagtatrabaho ka kay Mayor, kanino ka nagtatrabaho? Kay Mayor. Kanino ka nagtatrabaho? Sa Malacanang. With pride. Kapatid, ikaw, tayo, tinawag tayo maglingkod. Kanino? Para kanino? Sa King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah! Kaya pag tinanong, kanino ka naglilingkod? Isang karangalang sabihin, tayo ay naglilingkod sa Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon, kung tagapaglingkod ka, doon, sa King of Kings, ang banal na Espiritu ang magkakaloob sa atin ng kapangyarihan. Hallelujah! Praise God! Gusto pa natin yon? At bunga yan ng pananampalataya sa Diyos. Know Christ, grow Christ, serve Christ. Amen? May isa pa ako nakalimutan. Share! So kita nyo ministry. Hindi ka makapag-share kung wala ka, kapangyarihang mula sa banal na Espiritu. Kakahiya ata yan. Correct? Kakahiya yan. Mag-share ka. I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Hindi nyo alam yun. Patalastas nung 80s yun. Sa mga kakatok ka. Kakatok ka. Pagkatok mo, walang tao. Masarap ba mag-share? Hindi. Pero bakit nakapag-share? Lahat tayo bunga ng taong nag-share. Di po ba? Isipin nyo, sino yung mga taong nag-share na yon? Na nakilala nyo si Kristo? Ginamit sila ng Panginoon. At hindi lahat sa atin, na-share ng pastor. Ordinaryong miyembro.
At sabihin kong hindi sila mga ordinaryo, lahat tayo espesyal kay Lord, ng mga lingkod ng Panginoon. Walang ordinaryo. Pastor, lahat ng miyembro na gumagawa sa ubasan ng Panginoon, espesyal yan sa Panginoon. Kaya nga iba't iba ang kaloob ng banal na Espiritu ayon sa ikauunlad ng ng body of Christ. Ano yun? 1 Corinthians 12:4-11. Ang sabi diyan, iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Ang sabi, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. Di ba? Iba't iba ang paraan ng ating paglilingkod. Si Pastor Romel, para mangaral. Yung mga worship team, kumawit para sa Panginoon. Tayo, kayo, paano paglilingkod ninyo sa Panginoon? Paglilingkod ba yung paggising sa umaga, tumatayo ka, Panginoon, umaga na naman po, Panginoon, Lord, dalangin ko sa iyo, Panginoon, itong aking niluluto para sa aking mga anak, pasarapin mo po, Panginoon. Naglilingkod ka ba noon, mga anak mo yon? Oo. Habang nagluluto ka, nagpe-pray ka kay Lord, nagwo-worship ka, paggising sa umaga, naaalala ka. Di ba, may kagalakan kang ginagawa, paglilingkod sa Diyos yun. Sabi, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba. Hindi lahat nangangaral. Iba't iba. Pero, iisang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Kaya kung naglilingkod ka, huwag mo sasabing maliit na paglilingkod ito. Malaking paglilingkod yan sa Panginoon. Basta ginagawa mo yan, all for the glory of God. Malaki yan. Amen? Iisang Panginoon ang pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na magpahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y pinagkalooban sa pamagitan ng Espiritu ng kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos. Teacher. Yung isa preacher. Yung isa teacher. No? Ang sabi, ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. Yung faith, yung malaking pananalig, regalo ng Diyos mula sa Panginoon, hindi sa atin. Amen? Pansinin ninyo, meron tayong mga katabi, ang laki-laki ng faith nila kay Lord. Sobrang laki. Di po ba? Nung ako nga nagkasakit Ang liit ng faith ko. Nung nagkasakit ako, hindi ko mapanghawakan yung faith, yung mga salita ng Panginoon. Ang nakikita ko yung mountain sa leg ko. Kasi may mountain sa leg ko. May bundok na nakabukol sa leg ko. Ang nakikita ko yun. Tapos sabi ni Bella sa akin, para kang hindi mananampalataya. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, pero hindi ka nananampalataya. Oo nga. Kita nyo, nung panahon na yun, napakalaki ng faith niya. Bawat isa, pananampalatayang malaki, pinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Ito'y kaloob mula sa Diyos. Ang sabi ang isang espiritong yon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos at sa iba'y kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Wow! Diba? Yung bang pag nalaman mo may karamdaman, pinag-pray mo, gumagaling? Sino dito gusto nung may kaloob na gano'n? Yung pag nakita mong may sakit, pupuntahan mo, pagpe-pray mo, gagaling? Sino? Gusto nun? Gusto niyo po yun? Ilingin niyo sa Diyos. Kalooban ng Panginoon yun. Natandaan ko noon, sabi sa akin, pagka may sakit ka, wag mong tatawagin si Pastor Romel.
Kasi daw lahat ng halos ng pinanalangin ko namatay. Sabi niya, may panulak. No? Tatawagin si Pastor Romel. So hindi ko, parang ganito, hindi sa lahat ng panahon na may pinapanalangin o gumagaling. Pero meron talaga, pagkalooban ng Diyos, tandaan natin kasi hindi naman tayo nagpapagaling. Di po ba? Yun lang ang sagot doon, hindi naman tayo nagpapagaling. Ang gagawin lang natin, gawin natin, practice natin yung kalooban ng Diyos na ito. Sinabi ng Panginoon, kapag mayroong may karamdaman, kumuha kayo ng langis, ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa ulo ng may karamdaman, ipanalangin sa Panginoon at siya'y gagaling. According to your faith, it will be done. Ngayon, kung hindi siya gumaling, kapatid, mawawala ba ang faith mo? Hindi nagpapagaling sa Panginoon. Hindi. Tandaan natin, lahat ng bagay na nagaganap, ayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. Kung gusto na siya pauwi ng Panginoon, ba't marunong pa siya at marunong pa tayo sa Panginoon? Tama? Gusto na niya pauwiin Magpapag-pray kay Pastor Romel. Kasi mamamatay. Praise God. Marami kong pinag-pray sa Panginoon, hindi nila kilala ang Panginoon. Pero bago sila mamatay, tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon nila tagapagligtas. Ang mahalaga naman, ligtas sila. Di po ba? May kakayahang magpahayag ng salita ng Panginoon. Ngayon, ipinangaral mo ang salita, nanalig. Pagkatapos nun, namatay. Praise God! Maraming namatay, hindi kilala si Kristo. Kapatid, service mo pa rin kay Lord John. Credit yun. Di po ba? Sa pamamagitan ng iyong ministeryo, nakilala niya ang Panginoon bago siya mamatay. Amen? Siyempre, may kapangyarihan rin naman o regalo na magpagaling ng mga may sakit. Alam nyo, sabi ko nga, di ba, mayroon kaming pinag-pray. Pastor Romel, gumaling lang ako. Magseserve ako kay Lord. Pupunta ako sa church. Baldado. Tatlong linggo namin binabalik-balikan nila Ate Rex, pinagpe-pray namin, nakahiga. Pagbalik namin, sumunod na linggo, wala na siya sa higaan, magaling na siya. Pinagaling siya ng Panginoon. Praise God, hinahanap namin yung sinasabi niya, pupunta siya sa church, maglilingkod siya sa Panginoon, wala. Sino mas mahusay? Yung umuwi. Eto nangako, magsaserve siya kay Lord. Nakita nyo? Hindi naman lahat. May mga pinanalangin tayo nang sila'y may karamdaman, nang sila'y gumaling, nandun sila sa loob ng church. Meron naman. Amen? Yon. So, regalo yan ng ating Panginoon. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. Discerning Spirit. Nadi-discern mo. Hindi yan sa Diyos. Hindi siya sa Diyos. Discerning Spirit yun. Hindi naman kailangan ng mga Kristiyano paranoid. Lahat na lamang tingin natin, may masamang espiritu to. Di ba? Hindi. Discerning Spirit, pinagkakaloob ng Diyos yun. Alam mo na siya sa Diyos at alam mo na hindi siya sa Diyos. Alam niyo, malalaman niyo naman yan sa bunga. Discerning Spirit, dun sa bunga ng tao. Amen? Yan. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Sino dito nagsasalita ng iba't ibang wika habang nagwo-worship tayo? Di ba napapansin ninyo, may nagsasalita ng iba't ibang wika, hindi naman natin naintindihan. Kapatid, yung pagsasalita ng iba't ibang wika, ang sabi ng Biblia, yan daw ay wika ng ng anghel. May mga wika ng anghel. Mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Ano pa? Ano pa ang silbi? Daming aral dito, no? Sinegway ko lang ng konti. Yung pagsasalita ng iba't ibang wika, ang pinalalakas nito ay hindi lang yung body of Christ, kundi yung sarili mo, pinalalakas, ine-edify nung pagsasalita ng iba't ibang wika, yung ating mga sariling espiritu. Dahil hindi naman nauunawaan ng katabi mo. Kaya hindi siya na-edify, hindi siya napapalakas, hindi naiintindihan. Pero ang pinalalakas ng pagsasalita ng ibang wika, yung iyong sariling espiritu. Amen? So, sumegway lang ako ng konti para alam ninyo. Yon.
Mayroon naman, magpaliwanag daw nun. Kaya sabi ni Pablo kapag may nagsalita sa church, isa hanggang tatlo sinabi, speaking in tongue, iba't ibang wika, sapat na ang tatlo. At pagkatapos, dapat may mag-i-interpret. Anong sabi? Pagkatapos, may mag-i-interpret. Kapag walang nag-interpret, tumahimik. Anong sabi? Tumahimik. Kapatid, may sinabi si Paul doon. Hindi yun pinagbabawal ni Paul. Sabi ng ilan, kita nyo, pinagbawal ni Paul yung yung pagsasalita ng ibang wika. Hindi. Ang sabi doon, para sa kaayusan ng iglesia. Nakuha nyo? So hindi niya pinagbawal para lang sa kaayusan ng iglesia. May nagsasalita ng ibang wika, kailangan may mag-interpret. Kapag walang nag-interpret, quiet. Worship God. Amen? Yon. Malapit na po tayo matapos. Ngunit, iisa lamang ang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito. At namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Lahat ng ito nakaloob ng banal na Espiritu. Kapatid, kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Para sa ano? Para sa kapurihan ng Diyos. Para maitaas ang Diyos. Para ano? Para mapaunlad yung body of Christ. Tandaan natin, iba't iba ang kaloob ng Diyos. Pero lahat ng ito, ng ating paglilingkod, para mapaunlad ang body of Christ. Hallelujah! Pag bumaba kayo, pag pumasok kayo dito, may Marta sa baba. Alam nyo ba, bago kami dumating, may Marta. Sister Shea, Marta. Nagluluto. Nagluluto para sa mga lingkod ng Panginoon. Para sa mga magsaserve kay Lord. Marta sila. Bago kayo pumanik dito, sino yung susunod na magluluto? Nakikita nyo, luto ng luto. Alam nyo ba, pili ng magandang damit. Ano ba dadamit ko? Ano ba dadamit? Hubarin rin niya kasi magluluto naman siya. Sabi niya, hindi ako nakapagsaserve kay Lord. Hindi ako nakapagsaserve kay Lord. Who told you? Sino? Paano ka hindi nakapaglilingkod? Ginagamit ka ng Diyos para pakainin ang mga naglilingkod sa Panginoon. Worship yon. Sabi niya, hindi ako nakapag-worship kay Lord. Who told you? Habang nagluluto ka, Lord, kakain po ang mga anak mo. Di po ba? Para sa kabubusog po nila ito. Nag-worship ka, nagsiserve ka kay Lord. Kapatid, pag naglilinis ka sa church, nang may kalooban, no? Bukas sa kalooban mo, ginagawa mo ito, may nakakita o wala. Ito ba'y hindi serve kay Lord? Nagsiserve ka kay Lord. Hindi lamang yung nakikita sa camera ang nagsiserve kay Lord. Maging yung nasa likod ng camera, nagsiserve kay Lord. All for the glory of God. Amen? So yan ang Panginoon. Yan si Jesus. Yan ang Holy Spirit. Nagkakaloob sa bawat isa sa atin. Conclusion, tapos na tayo. Ang tunay na pananampalataya ay mula sa Diyos. At pinatutunayan ito ng Diyos sa pag tayo'y nananalangin, tinutugon niya ang ating mga panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Pinaunlad ng Diyos ang ating buhay espiritual sa pamagitan ng pagkakaloob ng banal na espiritu ng kakayahang gumawa sa loob ng simbahan para sa ikabubuti ng body of Christ. Gumagawa ang Diyos sa atin sa pamagitan ng ating mga pananampalataya, hindi para maitaas ang ating mga sarili, kundi ang maitataas ay si Kristo. Sa pamamagitan niyan, ang mga kaloob ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya, ang naitataas ay ang ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po'y tumayo. No Christ. No Christ. Grow Christ.
Serve Christ. Ano pa? Share. 4 na mapa. Roadmap ng mga mananampalataya. Kapatid, kilala mo ba si Lord? Mananampalataya ka. Ano yung susunod? Grow. Lalago. Lalaki ang pananampalataya. Hindi mo lang kilala si Jesus, kundi lumalago ka espiritual. Dati matatampuhin ka, ngayon hindi ka na matatampuhin. Tapos susunod nun, magsaserve ka kay Lord. Magsaserve. Sister Belia, Pastor Mel, ano pa pwede kong gawing paglilingkod sa Panginoon? Di po ba? Serve. Tapos nun, share. Alam nyo, ma-share natin ang epektibo ang salita ng Panginoon kapag tayo puno, puspos ng Espiritu Santo. Amen? Sino dito gusto mag-serve kay Lord? Amen. Lahat tayo. So, hingin natin. Ask. Sabi doon, ask and you shall receive. Alam nyo kung anong konteksto yon? Yung ask and you shall receive, hingin ninyo ang banal na Espiritu at ibibigay ito ng Panginoon. Wala kang katulad, aming Diyos. Marapat kang purihin, sambahin, itaas, dakilain, sambahin, papurihan, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, madatnan mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, na punong-puno kami ng pananampalataya sa iyo. Walang pagdududa, Panginoon. O Diyos, madatnan mo nawa na lumalago ang aming mga buhay espiritual. Malago, Panginoon. Namumunga, Panginoon, sa kapanahunan, O Diyos. Madatnan mo nawa, Panginoon, na kami, Panginoon, ang nagseserve sa King of Kings and Lord of Lords, O God. Kao, Panginoon, madatnan mo kami. Lord, madatnan mo nawa ang bawat isa sa amin. Binabahagi namin, sineshare namin yung Word of God, Panginoon, sa mga hindi pa mananampalataya, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, nang may kapangyarihan mula sa iyo, Banal na Espiritu. Salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.